Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak may ipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Napakinggan ko na lahat, TJ. Sawang-sawa na ako na makinig sa mga panloloko mo. Panloloko? Isang beses pa lang naman nangyari yun eh. Isang beses? So may plano ka pang sundan? Siyempre wala na. Bakit gusto mo pa ba ng isa? Tama na. Pagod na ako sa mga manloloko. Pareho kayo nito ni Erwin eh. Teka, sandali. Ba't nadamay ako dito bigla? Siya lang yun, Luz. Sabi nila, ibinasura na nila yung apela mo doon sa aligasyon sa'yo, Mayor. Tuloy ang kaso, iniintay lang nila yung petsa ng hearing. Luz, isa na lang talaga yung hindi ko napapatunayan sa'yo. Yung sinasabi mo, niloko kita. At yung may nangyari sa amin. Amor! Uwi mo na ako. Yun yung gusto ko. Amor, sa highway lang kita mayahan. Si Luz ang ihahatid ko. Whether she likes it. Ang sakit ng tiyan ko. Oo nga eh, naimpacho yata tayo. Di kasi tayo nagtutubig. Tubig ka. Nasura, Mayor. Binasura. Ayun o, nakalagay dito. Ito po yan. Basura. Hindi ko talaga maintindihan eh. Bakit ba ganun na lang kadesperado si Papa na kailangan ako'y manali? Baka kasi may iba pang mali o dumi na tinatago yung papa mo. Diba? Okay, tignan mo kunyari ang sasakyan. Nakikita mo yung dumi, diba? Pero sa labas lang yan. May dumi rin yan sa loob. Pero kailangan mong buksan para makita mo. Kung yung sasakyan, ang papa mo, ikaw ang car wash boy. At kailangan niya para mapanatiling malinis siya. Hindi na lang pala. Tama na yung napatunayan ko. Wala naman kasi talagang kasalanan si Papa eh. Puro paratang lang. Baka naman kasi gusto lang talaga niya ako manalo. Uy! Uy! Uy, boy! Ano problema mo? Tatay mo, Mayor, may problema. Wala siyang ginawa mabuti sa aming maliit na negosyante. Dahil ang pinapaboran lang niya ay mayaman at mga kampi niya. Okay. Pero bakit mo kami binabasa? Wala naman kami kinalaman, dinadamay mo kami. Gusto mo basahin din kita? Naligo naman kami ah. Ano ba? Huwag nga kayong magsayang ng tubig. Dami na nga namumblema sa water supply ito. Alam nyo, napagtanto ko. Dalawa ang paraan para yumaman. Kailangan may business ka. Tama. O hindi naman kaya, may illegal business ka. Ay! Pero hindi kailangan negosyo talaga. Minsan, may business ka o ka-business mo ang makapangyarihang gaya ni Mayor. Ayun. Kaya pala. Alam nyo, yung pamilya ng kaibigan ko, biglang yaman. Kasi yung tatay niya, kaibigan ni Mayor. Ba? Nakakapagtaka. Wala namang negosyo. Lala, Bakit? tigilan mo yan. Paninirang puri yan. Wala kang patunay. Basher ka lang talaga ni Mayor. West Steve. Ako meron. Meron akong tiyahin dati na mayroon din siyang isang business na sabihin natin di naman ganong kalakihan, ano? Bar. Kaso, hindi niya kakampi si Mayor. Kaya, wala pang isang araw, wala namang dahilanan talaga, napasara ang business niya.
Kasi nga, hindi sila close ni Mayor eh. Oh, Pero kung close sila ni Mayor, tulad ng sinasabi nga ni Lolo Mau, syempre, safe yung negosyo mo, ano pa man yan. Kaso ganun nga ang nangyari. Kaya tama si Lala. kaya, alam nyo na, kapag umasenso ang tindahan ni Aling Tasing, alam na this. Aba, may pag-asa? Lala, Yes, Lolo. ganyan. Hindi maganda. Hindi kinakailangan o nararapat na kumapit sa anumang korupsyon. Tama. Linawin mo yan, ha? Gawa ng... Bakit ka mo? Abe, may katapusan ng anumang masama. Pore ka dyan. Hala! Pati tayo may katapusan. Kasi masama nagchichismisan. Ayan, chismis kayo ng chismis. Ako, Lolo mo. Steve, Maghanap ka ng kausap mo, ha? Aling Tasing, bakit ba? Hindi naman masama yung sinabi ko. Nagchichismisan tayo eh. Steve! Aling Tasing! Tama naman sinabi ko. Mali ba doon? Erwin, hindi bayani yung ama mo. Ang pangit mo, kabanding! Panalo ba acting ko? Pwede na bang pang-best actor? 5,000, 10,000, 15,000. Okay na? Asya. Bakit hindi mo agad pinakita sa amin yung ni Luz? Kasi gusto ko ikaw mag-isa magtrabaho para malaman mo lahat. At hindi nadadamay si Luz. Teka. Bakit hindi ikaw? Di ba yun naman ang trabaho mo? Wala na, pinatigil na ako ng nanay ko sa trabaho. So it's up to you na hanapin mo yung dumi ng ama mo sa closet niya. Hindi pa magpatunay. Ay, sushi. O baka mapasa din ako, ha? Kalma lang, ha? Kalma lang. Wala kaming problema sa'yo. Homeless spirit na. Oo. Naintindihan naman namin. Gusto mo tulong? Oo nga.
Hindi ako papayag na nanggagaling sa maruruming kamay ang campaign funds ko. Dahil tsak na may kapalit ang mga ito pag nanalo ako. Kung ginagawa ito ngayon ni Papa, paniguradong minana niya pa ito sa mga dating ninuno namin. And I won't be part of that tradition. Kailangan tong malaman ni Luz na seryoso talaga ako hindi lang sa kanya, pati na rin sa pagsiservisyo sa pinagkaisahan. Lang, hindi kaya magalit na naman sa akin si Luz? Sir, nakikita niyo naman po kung ano itsura ng asawa ko. Kahit gusto niyang attend ng hearing, hindi ko talaga kaya. Diba, mahal? Pero Madam Pinagpala, kailangan maka-attend ng unang hearing si Mayor. Ano kung gagawin namin, sir? Mismo yung mga doctors niya nagsabi, bawal po siya ma-stress at mapagod kung bibiyahe. Ito pa po, may mga medical certificate po in-issue nila tungkol sa medical condition ng asawa ko. Maawa naman ho kayo sa asawa ko. Please. Ganito na lang ho, Madam. Pinapayagan namin siyang hindi umattend in person. Pero, kinakailangan niyang umattend via Zoom. Pwede na yan, sir. Salamat ho. Thank you so much po. Ayun, mahal. Okay na. Ganito na lang ho, Madam. Kailangan muna natin i-check kung stable ang connection niyo. Okay. Sige ho. Anong kailangan kong gawin? Gumalaw ho kayo, Madam. Okay na ho yan, sir? Mukhang maayos naman ang connection niyo. I'm sorry, Madam. Mukhang may problema ang connection niyo. Nagpiprease ho kayo sa screen namin. Ha? Paano ko nangyari yun? Kanina sabi niyo ho, maayos ang connection namin. Luz! Luz! Hatid na kita! Erwin? Shhh! Maingay. Baka makilala ako. Kailan ka pa naging rider? Ngayon lang. Gumawa talaga ako ng paraan para makapag-usap tayo. Kaya ito, nagpanggap akong rider. Kaya, umakting ka ng normal dyan. Oh! Victory! Hirap na itong kalaban na ito, pero kayang-kaya. Tapos. I'm sorry, Madam. Mukhang hindi kakayanin ng internet niyo. Mukhang kailangan ni Mayor Victor umatid in person. Ano daw nangyayari? Mayor! Panalo ako. Di mo ba ako congratulate? Ang hirap eh. Nang dahil sa'yo, kailangan kong umattend ng hearing.
I-congratulate kita sa pamamagitan ng dalawang kamay ko. Sandali, sasakalin ko. Hindi, kalma, Mayor. Sasakalin kita! Wait lang, Hindi ko naman po alam. Sasakalin kita! Hindi ko alam. Sasakalin ko. Wag po. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko alam. Akala ko Sasakalin ko! Akala ko nakadate tayo, Mayor. Hindi ko naman... Sasakalin ko! Boyong! Dahil sa'yo nangyari to! Hindi ko alam. Boyong! Okay. Basta, makinig ka lang sa mga sasabihin ko sa'yo. Okay, Luz? Ano yun? Ano sasabihin mo? Tama yung sinabi mo. Tungkol sa pagpapatakbo ng pamilya ko sa pinagkaisahan. And I was too blind and naive to see it. Paano mo nasabi yan? I mean, may mga ebidensya ka ba sa mga kalokohan ng papa mo? Hindi ko kailangan ng ebidensya. Basta, ang alam ko, yumaman kami. At yung mga kaibigang negosyante ng papa ko nang dahil sa maling paraan. So, ano ng plano mo ngayon? Oy, lagyan niyo ng stickers lahat para alam ng mga tao kung sino iboboto nila. Kailangan lahat meron. Ashley. Cause ano to? Ay, guys! Ayan na. Ayan na yung mga campaign materials mo. Bongga, di ba? Tabo? Bakit? Tabo. Pangsalok ng katarungan. Ah! Walis. Dustpan. Oh. Panglinis ng katiwalian. At may kapote pa, ha? Proteksyon sa kasinungalingan, ha? Aminin mo, I'm so witty, di ba? Teka lang, Kaza. Nasistress ako, ah. Oh. Itong mga to, ibibigay natin sa kampanya? Seryoso? Oo, bakit? Ay, naku, Kaz. Dapat ganyan yung mga pinamimigay ngayon, no? Hindi na uso yung mga stickers lang, buttons, caps, t-shirts. Wala na yung mga ganun. Well, sa bagay, mas okay nga naman na nagagamit ng mga tao, no? Diba? Tiwala ka kasi sa akin. Mayora! Uy, shh! Ba? Baka may makarinig sa'yo. Okay lang yung Mayora. Estem, Ma'am Luz. Dahil sa good news. Ay, ano to? Good news. Gusto ko yan. Ano yan? Lumabas na ang result ng survey sa pagka-mayor ng pinagkaisahan. Ano balita? Pangatlo, si Sakalam. Pangalawa, si Erwin. At ikaw ang #1! Mayor! Anong gagawin natin? Pangalawa lang si Sir Erwin sa survey. Boyong naman, relax lang. Ikaw masyado ka nagpapaniwala sa mga survey na yan. Kasi naman, Mayor Mayor! Relax ka lang ha. Quiet lang. Ano ka? Baka mapurnada, ha? Pero kung manalo ako, Mayor, papapizza ako. Pizza! 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 Mayor! Hindi ho ba kayo nababahala doon? Hindi, ikaw naman eh. Ganyan naman talaga ang mga survey, di ba? Sa una, kulela tayo. Pero sa huli, tayo pa rin ang magiging mayor ng pinagkaisahan. Mayor, paano kung maraming maniwala doon sa survey na yun? Walang problema yun, Boyong. E di gumawa tayo ng sarili nating survey. Pwede. Erwin, anak! Sir. Saktong-sakto ang dating mo. Siguro, may idea ka na tungkol sa mga survey na yan. Pero huwag ka mag-alala, anak. Dahil gagawa tayo ng sarili nating survey. At doon, siguradong ikaw ang #1. Good idea, Uncle. Pero pagod na kasi ako eh. Maybe we can talk about this some other time. Oh, sure, anak. Oo, mag-usap tayo kapag nakapagpahinga ka na. Okay. Thanks pa. Sandali. There's more. Before you leave, I want you to have this. Boyong. Yes, Mayor. Ibigay mo.
Ano to? Yan ang history ng political rule ng ating pamilya dito sa pinagkaisahan. Nandyan lahat ang dapat mong malaman para magtagumpay ka bilang mayor. Parang kodigo yan or cheat code to ensure your victory. Pero saan ko naman to gagamitin? Para sa mayoralty candidates interview. Hindi ko na kailangan to. Eh, bakit hindi? Kasi I'm withdrawing my candidacy. Ano? Erwin! Erwin, sandali! Aray! Erwin! Aray ko ba? Erwin! Erwin, ano? Mga kababayan ko sa pinagkaisahan, panahon na naman ang halalan kung saan muli tayong pipili ng mga maglilingkod sa ating bayan. Sino ang nagpalabas kay Erwin? Ba, Mayor? Hindi po ako yan. Wala akong kinalaman dyan, Mayor. Baka ito si Moreno. Anong ako? Baka ikaw? Palagay mo gagawin ko yun. Mayor Victor, do you promise to speak the truth and nothing but the truth? Yes, Your Honor. Mukhang wala ka sa sarili. At hindi mo naintindihan ang mga nangyayari ngayon. Yes, Your Honor. Susunod kong ipapakilala ang kandidatong mula sa partidong PSP o partidong para sa pagbabago na si Luz Valde. Panalus! 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 At ang panghuli kong tatawagin ay ang kandidatong na si Erwin Pinagpala. Erwin win! Erwin win! Erwin win! Erwin win! No-show ka sa debate. Paano ka iboboto ng mga tao? Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, eh sorry na lang. Erwin, hindi bayani yung ama mo. Ang pangit mo ka, banding! Panalo ba acting ko? Pwede na bang pang-best actor? 5,000? 10,000? 15,000? Okay na yan. Masya. Bakit hindi mo agad pinakita sa amin yung ni Luz? Kasi gusto ko ikaw mag-isa magtrabaho para malaman mo lahat. Sana yun. Victory! Hirap nito po naman. Pero kaya. I'm sorry, madam. Mukhang hindi kakayanin ng internet nyo. Mukhang kailangan ni Mayor Victor Umatid in person. Lumabas na ang result ng survey sa pagka-mayor ng pinagkaisahan. Ano ba, Lisa? Pangatlo, si Saka lang. Pangalawa si Erwin. At ikaw ang number 1! Mga kababayan ko sa pinagkaisahan, panahon na naman ang halalan kung saan muli tayong pipili ng mga maglilingkod sa ating bayan. Muli tayong magtitipon-tipon para kilalanin ang mga kandidatong maglalaban-laban para sa posisyong alkalde ng pinagkaisahan. Ngayon, hindi ko na to pahabain pa. Kilalanin na natin ang mga magtutunggali sa pagka-mayor ng pinagkaisahan. Unahin natin dito
ang kandidatong mula sa Partidong Lakas Tama na si Junjun Sakalam Tibayan. Sino malakas sa kalam, sa kalam? 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 Susunod kong ipapakilala ang kandidatong mula sa Partidong PSP o Partidong para sa Pagbabago na si Luz Valde. Panalus! 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 At ang panghuli kong tatawagin ay ang kandidatong galing sa Partidong Pinagpala na si Erwin Pinagpala. Erwin win! Erwin win! Erwin win! Erwin win! Wala si Erwin. Pakibasa na lang ho. Mga kababayan, ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na ako po ay hindi makakapunta sa mayoral candidates interview dahil ako po ay abala sa pag-aasikaso sa mga problema ng ilan sa ating mga kasama. Gustuin ko man na pumunta ay hindi na talaga kakayanin ng aking lupang katawan. Dahil dito ay humihingi ako ng dispensa at humihingi rin ako ng malawak na pangunawa. Love, Erwin Pinagpala, your future mayor of Pinagkaisahan. Wala si Erwin. Wala. Excuse lang ha. Live ba to? Live? Pwede mag-shoutout? Shoutout naman sa pamilya ko dyan sa Cebu. Amping ka Maria. Miss ko na ka mo. Boyong, nakakahiya. Nakakahiya ang ginagawa mo. Sa bumabati. Alika na. Follow me please, Besh Look, Dash, Richie. Dalawang madali lang spell. Kahit tatlo, lalabas pa rin. Ano kaya nangyari kay Erwin? This is it. Ito na ang pinakahihintay kong pagkakataon para wasakin to si Erwin at ako na ang manalong mayor. Malamang maging chikas ko pa nun si Luz. Double whammy pa siya dito. No show ka sa debate. Paano ka iboboto ng mga tao? Sinayang mo ang pagkakataon para malaman nila ang plataforma mo. Erwin, anak, ano bang kailangan kong gawin for you to change your mind? Okay, I admit. Everything that you said about me, that I am sorry. Aminin ko. Aminin ko na. I did things in the past that were illegal and very, very wrong. Isinantabi ko ang interes ng mga kababayan natin, kapalit ng negosyo ng mga kaibigan ko. Ginawa ko lang naman yun kasi para sa pamilya natin, tsaka para sa'yo. Alam ko pa. Pero mali. Mali yung magnakaw ka ng pera ng bayan. Mali yung inuna mo pa yung interes ng iilan. Kapalit ng kapahamakan ng nakararami. Mali yung maging korap ka sa bayan. I'm sorry, Erwin, my son. That's why I'm asking you to run. Para maitama mo yung mga maling nagawa ko dito sa Pinagkaisahan. You can make a change, my son. Alam mo, malilinis mo ang pangalan natin kapag tumakbo ka at magiging mayor. Hindi ko pa talaga alam yung sasabihin ko sa'yo pa. Okay, you don't have to answer me now. I'll give you time para makapag-isip-isip ka. But for the meantime, huwag ka munang lumabas ng bahay. I'm sorry, Erwin, but I have to do this.
hindi ka pwedeng lumabas ng bahay hanggat hindi pa natin nalalaman kung ano ang next na move natin. Entiendes? Hoy, Pupa, oh. Ano nangyari sa'yo? Ha? Wala. Days of joy. Kasi nakakapag-usap tayo ng ganito. Saya ko eh. Ruin. Okay po. Unang tanong, ano ang gagawin ninyo sa peace and order ng ating bayan? Well, Miss Ursula, ano nga pangalan? Krisha po. Krisha, okay. Well, actually, yung mga tanong mo very elementary yan, ha? Pero papatulan ko yan. Well, ang gagawin ko lalagyan ko ng CCTV camera ang bawat sulok ng pinagkaisahan. At syempre, lalagyan ko yung mga banyo, CR, para lahat ng galaw ng mga tao ay makita at ma-record. Sino malakas sa kalam, sa kalam? Sino malakas sa kalam, sa kalam? Ako naman ho, pagdating po sa safety ng ating lugar, paiigtingin ko po ang 24/7 na pagroronda at police visibility ng ating local authorities nang sa ganon ay mabawasan po ang krimen sa ating bayan. How about sa economy and livelihood ng mga pinagkaisahan? Ano ang plano niyong gawin? Well, actually, it's kind of optimum combination. Medyo basic ang tanong mo, Pero my common sense dictates, ang gagawin ko dyan syempre, more business, more jobs. Magpapatayo ako ng maraming negosyo, katulad ng mga sabungan, saklaan, masayan, bar, beto-beto, mga sugalan. Well, more business, more money. Sino malakas sa kalam, sa kalam? Sino malakas sa kalam, sa kalam? Luz? Pagdating naman po sa ating ekonomiya, ang plano ko po ay magkaroon po tayo ng maraming livelihood seminars at workshops para naman po, maganda po talaga yon. Para naman ho magkaroon po ng ideya ang ating mga kababayan para po marami po tayong mga kababayan na magtayo ng negosyo. At iniisip ko rin po na maghikayat ng mga negosyante sa iba't ibang dako ng lugar. Na makapagpatayo po dito sa ating bayan at para rin po yun sa ating ikabubuti ng ating ekonomiya. Panalos! 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 Sagot. Ang huling tanong, ano naman ang gagawin ninyo para mapabuti ang antas ng edukasyon ng mga kabataan dito sa ating bayan, sa pinagkaisahan? Well, education, I firmly believe the best teacher is our experience. Okay? So, ang gagawin ko dyan ang mga estudyante, 5 days ang pasok niya sa isang linggo. Gagawin ko na lang 3 days. 3 beses na lang sa isang linggo at half day pa para marami silang matutunan sa kalye. Brainy! Sino malakas? Sino malakas sa kalam, sa kalam? Sino malakas sa kalam, sa kalam? How about you, Luz? Sa akin naman po, medyo malayo po ang ideya ko kumpara po sa kanya. Ang plano ko lang naman po ay batay po sa aking pinaniniwalaan na ang kabataan ay tunay na pag-asa ng bayan. Kaya naman ho, ang sisiguraduhin ko ay mas taasan pa ang kalidad ng edukasyon para po sa ating mga anak sa pamamagitan po ng karagdagan pang mga libro sa kanila, mga materyales na pwede nilang gamitin para naman ho mas tumaas pa ang kaalaman nila at magkaroon po sila ng magandang kinabukasan.
galing nitong anak mo kagabi sa mayoral candidates interview. Bongga yan siya, palakpakan lahat ng tao talaga. You slayed it, Cash. Ang galing-galing mo, bongga ka doon. Kita mo na. Alam mo kung napapanood ka lang na tatay mo, sobrang magiging proud yun sa'yo. Nakakatuwa naman. O, paano ba yan? Natiklop na ang manok ninyo. Oh. Sus. Boom! Case closed! Parang di ka kumakain. Ang lalim na naman ang iniisip mo. Nagtataka lang kasi ako, Nay. Wala si Erwin kagabi doon. Eh, lagi naman nandun yun, lalo na sa mga ganong activities eh. Ano ka ba? Siyempre alam nun. Natakot yun. Mas magaling ka sa kanya. Alam niya yon. Hindi rin. Kilala ko siya. Kahit may sakit yun, laging tumutuloy yun sa date namin nun. Teka nga muna, anak. Magkaliwanagan nga tayo, ah. Akala ko ba wala ka nang nararamdaman dyan sa ex mo? Oo. Bakit ba panay-panay na naiisip mo pa rin? Ano ba talaga? Uli. Sige, Nay. Halisan po ako. Ninda, tara na. Oh, mag-iingat kayo nga. Oh, sige. Ninda, bilisan mo. Dali, kumakain. Oo, yung plato. Hanggang na. Nay, oh. Bata talaga. Hindi pa, boss. Akin na. Yan. Ninda, ito na. Mayor Victor, do you promise to speak the truth and nothing but the truth? Yes, Your Honor. Naiintindihan mo ba ang lahat ng mga reklamo at kasong ibinabato sa'yo? Kaya tayo nagkaroon ng hearing ngayon. Yes, Your Honor. Mayor Victor, mukhang wala ka sa sarili. At hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari ngayon. Yes, Your Honor. Totoo ba na mag-withdraw ka ng kandidacy mo? Bakit ka urong sa pagtakbo? At ano naman ang sabi ni Mayor Victor sa... Quiet, quiet! Okay, sige, tama kayo. Hindi na ako tatakbo bilang mayor ng pinagkaisahan. Sir! Wait, sandali. Sir! Sir, wait lang, sir! Sir, wait lang, sir! Sino ang nagpalabas kay Erwin? Ba, Mayor,
Hindi po ako yan. Wala akong kinalaman dyan, Mayor. Baka ito si Moreno. Anong ako? Baka ikaw. Palagay mo gagawin ko yun? Hindi ko gagawin kay Mayor yun. Huwag mong dadamay ako. Eh, ikaw lang naman yung pwedeng gumawa dito. Umami ka na kasi. Tumigil na nga kayo! Alam nyo ba? Nang dahil sa nangyari, alam na lang lahat ang pag-atras ni Erwin bilang mayor. Anong gagawin natin? Hindi ko po alam, Mayor. Wala naman po talaga akong kinalaman niyo sa totoo lang eh. Sandali, Mayor. Sa ating pong tatlo, sino ba yung mayor dito? Ako! Mismo. Kaya problema niyo yan, hindi ho namin. Tama. I second demotion, Mayor. Security head mo si Boyong. Tapos, ako ang house arrest officer mo. Labas na kami dyan, Mayor. Problema mo na yun. Ganon. Problema ko. Yes. Tandaan nyo, kapag ako nakulong, damay kayong dalawa. Lalong-lalo ka na, Boyong. Hindi, Mayor. Alam niyo naman ho na talaga naman loyal ako sa inyo eh. Kahit saan kayo mapunta, susunod ako. Walang iwanan, Mayor. Ayokong makulong. Ay, wag po kayo mag-alala, Mayor. Eh, sakaling mangyari yun, nandito naman ako para tulungan kayo maghanda. Maghanda saan? Sa paghihimas ng rehas kasama yung mga katulad yung kriminal. Kriminal? Moreno, ilapit mo nga ako kay Boyo. Nanggigigil. Ay, Mayor, sa dalang po ilapit mo. Huwag mo ilapit. Ilapit mo ako. Ilapit mo. Utos ni Mayor. Ilapit mo sa akin yan. Hindi, kinakabahan ako. Nanggigigil ako. Makawalan ako. Nanggigigil ako. Tutupiin ko sa walo yan. Sige, ilapit mo. Nawawalan na. May mali. Kaz, nag-withdraw na pala sa candidacy itong si Erwin, no? Nakakaloka. Oo, alam ko. Ay, alam mo na? Sa bagay, wala ka namang pinapalagpas sa balita tungkol dyan sa ex mo eh. Hindi naman sa ganon, Minda. Ano ka ba? Siyempre, kalaban ko siya. Dapat, alam ko yung mga galawan niya. Sus, whatever. Pero, come to think of it, Kaz, parang alam mo, okay. Okay na umatras din talaga yung si Erwin eh. Bakit naman, Abel? Girl! Nung umatras si Erwin, sure win ka na. Ikaw na ang nananalo dyan. Hindi. Hindi ako naniniwala sa balitang yan. Parang hindi totoo eh. Totoo ang balita, Luz. Alam kong hindi ka maniniwala ng basta-basta sa balita. Kaya ako pumunta dito para personal na sabihin sa'yo yung desisyon kong hindi na ituloy ang pagtakbo. Sigurado ka? Sabihin na lang natin, Luz, na natauhan na ako. Ayokong maging parte ng partidong hindi interes ng pinagkaisahan ang prioridad. Anong ibig mo sabihin, Erwin? Hindi ko maintindihan. Sorry, pero hanggang dyan na lang muna ang masasabi ko. Pero paano yung mga taong naniniwala sa'yo? Yung mga supporters mo? Kakausapin ko sila. Sasabihin kong ikaw ang suportahan. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Gusto ko lang talaga gawin kung ano ang tama para sa bayan natin. Paano yung papa mo? Anong sasabihin ni Mayor Victor? Akong bahala sa kanya. Basta ito tatanda mo. Sabi nga sa commercial, suportahan taka. Salamat. Salamat. Sir Erwin, napadalaw ka yata.
Kailangan ko kasi ng tulong niyo. Uy, alam niyo ba ang latest chika ngayon? Yung mga pambato nyo, murong na! Ayun. Oh. Hanggat wala ang final statement ng panig nila, maniniwala. Ay, sa headquarters na lang ako mag-aalmusal, ha? Hindi ka naman ganyan dati. Pagka nagluluto ang nanay mo, umuupo ka, kumakain ka, bakit ba lagi kang nagmamadali? Oo nga. Ay, auntie, magkikita kasi yan sila ni Erwin sa headquarters, kaya ganyan yan, nagmamadali. Cafe latte. My favorite. Thank you. Makakalimutan ko ba yun, Luz? Ang lagay si Luz lang bang may kape? Ah, Minda, syempre meron ka rin. Na kay Richie. Uy, thank you. Ano to? Americano, cappuccino o latte din? Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Panalus! 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 Mayor Victor, do you promise to speak the truth and nothing but the truth? Yes, Your Honor. Pakibasa na lang ho. Mga kababayan, ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na ako po ay hindi makakapunta sa mayoral candidates interview dahil ako po ay abala sa pag-aasikaso sa mga problema ng ilan sa ating mga kasama. Gustuin ko man na pumunta ay hindi na talaga kakayanin ng aking lupang katawan. Dahil dito ay humihingi ako ng dispensa at humihingi rin ako ng malawak na pangunawa. Love, Erwin Pinagpala, your future mayor of Pinagkaisahan. No show ka sa debate. Paano ka iboboto ng mga tao? Sinayang mo ang pagkakataon para malaman nila ang plataforma mo. Erwin, anak, ano bang kailangan mong gawin for you to change your mind? Uy, alam niyo ba ang latest chika ngayon? Yung mga pambato nyo, murong na! Ayun. Oh. Oy! Huwag kang pakasiguro. Malay mo. Ganun ang campaign strategy. At saka kayo na rin nagsabi, chismis lang yan. Hanggat wala ang final statement ng panig nila, kung maniniwala. Ay nako. Ay nako, panay gimmick lang yan. Kunwari, magwi-withdraw, pagkatapos tatakbo ulit. Ay nako. Dati na yung ginagawa, ganyan palagi ginagawa sa politika. Correct! Gimmick lang yan ng mga Pinagpala family kasi para makakuha ng simpatya sa mga tao. Alam niyo kung bakit? Kasi pangalawa lang sa survey yung pambato nila. Oy, hindi drama yon. Paano magiging drama yon? Hindi naman artista si Erwin. Tama. At saka hindi pa final ang desisyon ni Erwin. Anytime, pwede magbago yung isip niyan. At ituloy niya ang pagka-mayor niya dito sa Pinagkaisahan. Kahit ituloy pa ni Erwin ang pagtakbo niya, he will never win. Bakit? Dahil lose will never lose. Yes. Lose nga eh. Wait lang kayo. He will never lose. Wala. Luz, salamat pala.
pumayag ka kasi na ngayon lumabas ka, give your time, magkape tayo. Oo naman. Marami naman akong oras kasi wala naman masyadong ginagawa sa headquarters eh. Sabihin mo, gusto mo lang yan makasama magkape dahil namimiss mo. At saka anong walang gagawin sa headquarters? Ang dami-dami kayang pending doon. At saka nga pala, Luz, kung meron ka pang kailangan tulong, huwag kang matakot na kausapin ako. Kasi tutulong talaga ako. Talaga? Naku, Erwin. Nakakahiya naman. Pero salamat. Na-appreciate ko yun. Eh, paano kung kailangan niya ng tagapaghatid, tagapagsundo mula bahay hanggang headquarters? Pwede ka? Tsaka kunyari ka pa, ayaw mo. Gustong-gusto mo naman. Teka nga, Richie. Mukhang nagiging close na kayo ni Minda. Aba, oo nga. Eh, di ba magkaaway kayo? Oy, kakain na. Halina kayo dito. Baba na dali. Ayan na. O, kain na. Kain na, ha? Nay, sa headquarters na lang ako mag-aalmusal, ha? Ay, bakit hindi ka muna sumubo kahit konti? Nagmamadali ka ba? Kain na muna. Kasi oo nga, sayang naman to, oh. Eh di kumain ka mag-isa. Basta ako, aalis na ako, no? Ay. Mamadali ako. Naku, teka nga muna. Hindi ka naman ganyan dati. Pagka nagluluto ang nanay mo, umuupo ka, kumakain ka, bakit ba lagi kang nagmamadali? Oo nga. Ay, auntie, magkikita kasi yan sila ni Erwin sa headquarters, kaya ganyan yan, nagmamadali. Ikaw, ha? Hindi naman ganoon, Nay. Makikipagkita lang ako kay Erwin kasi susuportahan niya ako sa kandidatura ko. Yun lang yun. Talaga ba? Trabaho lang? Walang personalan? Oo naman, no. Ako pa ba? Sus. So, ganito. Wala kang nararamdaman, walang personalan, okay na kayo ni Erwin, kaibigan. Yes. So, hindi ka mako-conscious pag nakita niya may dumi ka sa mukha mo. Ay, kasi ang dumi. Ano yan? Saan ka nagsuot? Ang dumi! Saan? Dumi? Wala naman eh. Ano, yun ba yung trabaho lang? Walang personalan na conscious? Yan siya! Halata. Ganyan na ganyan ka. Pag nakikipag-date ka kay Erwin, lagi ka nagmamadali. Aalis na ako. Sige, nanay. Bye! Alis na rin ako, See auntie. you. Nakapagbalot na ako. Sayang naman ang ipon ko. Nagbaon ka? Humingi ka ba ng permiso? Oh! Luz! Erwin. Baka di ka pa nagkakape. Salamat. Cafe latte. My favorite. Thank you. Makakalimutan ko ba yun, Luz? Ang lagay si Luz lang bang may kape? Minda, syempre meron ka rin. Kay Richie. Uy, thank you. Ano to? Americano, cappuccino, o latte din? Ano to? Chapan! 3-in-1. Ano, tubig na lang. Mainit na tubig kulang. Tapos, enjoy coffee. Walang mainit na tubig. Mainit na ulo. Ashley! Alam mo la, parang totoong aatras itong si Erwin sa kanyang pakdakbo biglang mayor. Nung una, ayokong maniwala. Hindi ko naniniwala. Pero ngayon, abay unti-unti na akong naniniwala. Kayo lang naman kasi ang ayaw maniwala na nabahag ang buntot ng mga kandidato nyo.
na-realize niya na hindi siya pwede maging mayor. Kaya ayun, umurong. Ay, teka, sandali. Sususugin ko yan. O sige, sabihin natin na totoo ngang aatras si Erwin sa kanyang kandidatura. Pero hindi ako naniniwala na ang dahilan ay politika. Yung pag-urong niyang yan, hindi dahil sa politika. Mas paniniwalaan ko pa na ang tunay na dahilan, romantikong motibo. Sa palagay niyo, ipagpapalit ni Erwin ang kandidatura niya sa ngalan ng pag-ibig? Ikaw pala. Walang imposible kapag ang puso ang tumibok. Bakit yun naman nasabi yan, Lolo Mau? Kasi hindi nga natin napapatunayan pa kung may lihim na pagmamahalan pa si Erwin at si Luz. What? Sinira nila buhay namin. Gaganti ako. Oo, teka lang ho, uminahon lang kayo. Paano kayo maiintindihan kung puro mura at pagsisisi yung mga naririnig ko sa inyo? Kalmado lang ho, please. Pasensya ka na. Hindi ko lang kasi mapigilan yung nararamdaman ko sa ginawa nila sa pamilya namin. Ano ho ba talagang problema? Pakilinaw lang po talaga. Inagaw nila ang bahay at lupa namin. Ang kaisa-isang ari-arian ng pamilya namin. Nang dahil sa kanila, na-depress ng husto ang magulang ko. Sino hong umagaw ng lupa niyo? Anong ginagawa niyang taong yan dito? Pasensya ka na sa nangyari kanina. Nung makita kasi kita kanina, naalala ko si Mayor Victor. Teka ho, anong kinalaman ni Mayor Victor dito? Si Mayor Victor ang dahilan kung bakit nawala ang bahay at lupa namin. Ano pong ibig niyong sabihin? May negosyating matagal na kaming kinukulit na bilhin ang bahay at lupa namin. Pero tinatanggihan namin siya. Tapos isang araw pumunta si Mayor Victor sa amin. Tapos sinabi na kailangan na namin ibenta ang lupa kapalit ang pangakong hindi niya kami paalisin sa mga bahay namin at pwede kami manatili doon. Mukhang ayos naman ang offer ni Mayor ah. Maayos nga po sana kung tinupad ni Mayor Victor ang pangako niya. Ano hong nangyari? Matapos pirmahan ng mga magulang ko ang kontrata at makuha ang kabayaran sa lupa namin, ay sa pilitan po nila kami pinaalis sa mga bahay namin dahil wala raw pong ganun na pagkasunduan. Teka ho, binasa niyo ba yung kontrata bago niyo pirmahan? Iyon yung pagkakamali namin. Naniwala kami sa sinabi ni Mayor Victor na hindi niya kami pababayaan. Kaya pinirmahan ng mga magulang ko ang kontrata nang hindi nila binabasa. Sorry, pero wala talaga akong alam sa pinagagawa ni Papa bilang mayor. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Gagawin ko ang lahat para mapa-void natin yung kontrata at may balik natin yung lupa. Ayan, dikit natin sa puno dyan, tsaka dun sa dulo. Kasi ito pa yung mga campaign paraphernalia. So, pwedeng ipamigay yan sa mga support. Yung mga stickers, Charlene ha, ididikit din natin doon sa araw mga... sa inyo. Ay, lolo mo. Mang Steve. Gandang araw po. Ito po pala. Ayan. Sige po. Aming pong mga materials. Kung pwede nyo pong ipamahagi rin sa mga kapitbahay nyo. Ayoko, para makita naman nila si Luz.
Oh, Lolo Mao, paano ba yan? Yung kandidato mo nag-withdraw. Ito daw si Luz ang susuportahan niya. Ay, ganito yan, Neng, no? Opo. Kung ano man ang sabihin sa amin ni Sir Erwin, ay yun ang susundin namin. Kaya kung sakasakali man ang sabihin sa amin ay suportahan ka at iboto si Luz lang, yun ang gagawin namin. Ako, salamat po, Lolo Mau, Mang Steve. Walang anuman yun. Alam mo, may sadya talaga ako sa'yo. Gawa ng nabanggit na ba namin? Palagay ko, nabanggit na natin eh. Na nakita namin ang ama mo doon sa abandonadong building malapit sa plaza. Totoo yan, Luz. Siya mismo. Hindi naman siguro na malikmata kaming dalawa. Totoo yun. Gawa ng alam kong si Kapitan Ronaldo yung nakita naming buhay na buhay. Nako, Lolo Mau, huwag naman kayo magbiro ng ganyan. Patay na po ang tatay. Hindi naman ako palabiro. At lalong hindi ako nagbibiro. Naku, Lolo Mau, masamang biro ho yan eh. Mawalang galang ho, Lolo Mau, baka kailangan nyo lang pong magpatingin sa espesyalista. Kasi baka malabo lang po talaga yung mata ninyo. Ay, hindi naman siguro gawa ng totoong totoo. Siya mismo talaga eh. Sige ho, magkakabit lang ho kami ng mga posters ni Luz dito. Oo, salamat dito sa binigay ninyong ito. Tara po, sige ho, magandang araw ho, Mang Steve, Lolo Mau. Tama ba ako, Steve, na mukha ba ni Luz ito? Lolo Mau, siya yan. Luz, pansinin mo naman yung kinakain mo. Papagtampuhan ka ng grasya, anak. Oo nga. Busugo ako na eh. Paano ka nabusog? Hindi ka nga kumain buong araw. Hala, bakit? Auntie, hindi kasi maalis sa isip niya yung sinabi sa kanya ni Lolo Mau tsaka ni Mang Steve. Kaya ganyan yan. Ano daw sabi? Nakita daw nila si tatay dun sa abandonadong building. Dun malapit sa plaza. Anak, nakikinig ka kung kani-kanino. Huwag mo na nga pansinin yung mga yun. Imposibleng mangyari yun. Wala na ang tatay mo. Auntie, sinabi ko na rin yan. Ganyan din yung sinabi ko. Ayaw naman makinig nito. Ang tigas ng ulo. Matutulog na ho ako. Paano yung... Sayang naman to. Kainin ko na lang. Kayo ba wala kayong pagkain sa bahay niyong bata ka? Naubusan ng gasol. Sayang, baka magtampo. Ano ba magtatampo ko? Nilambing ko na, Auntie. Hindi na magtatampo yan. Sir Erwin, napadalaw ka yata. Kailangan ko kasi ng tulong ninyo. Sure, ano ba yun? May alam po ba kayo dito sa kontratang inaprubahan ng papa ko? Natatandaan ko na ito. Gusto kong ipa-null and void yung kontratang to. Kasi kahit saan mo tignan, napaka one-sided at pabor lang dun sa bumili ng lupa. At isama niyo pa yung pinangako ng papa ko na ibibigay niya sa may-ari na hindi naman natupad. Pasensya ka na, Sir Erwin. Hindi kita matutulungan sa gusto mong mangyari. Bakit? Dahil tanging si Mayor Victor lang ang may kapangyarihan na bawiin ang anumang mga kontrata na pinapasok dito sa munisipyo. Wala na po ba akong ibang paraan na pwedeng gawin para mapigilan ko itong kontrata? Meron. Ano? Maging susunod na mayor ka ng pinagkaisahan. At pwede mo nang kansilahin ang anumang kontrata na pinasok ng dating mayor dito. Kaya lang, matras ka, di ba, sa pagtakbo mo? O, baliwala rin.
totoong nakita namin si Kapitan Ronaldo doon sa abandonadong building. Nako anak, iisip mo pa rin ba yung sinabi sa'yo ni Lolo Mau tsaka ni Mang Steve na nakita nila ang tatay mo? Hi, Kaz. Alam naman namin na miss mo na si Uncle. Kami rin naman ni Auntie na miss namin, syempre. Eh, paano kung totoo ngayon sinasabi nila? Paano kung nakita talaga nila si tatay? Anak, huwag kang iiyak din si Daddy. Ano ba? Alam mo, ngayong umatras na si Erwin, parang gusto ko na rin umatras sa pagtakbo bilang Vice Mayor. Oh, Iha. Yan ang wag na wag mong gagawin. Dahil nararamdaman ko, may pakiramdam ako na dahil sa nangyari, mas kakailanganin ni Mayor Victor ang tulong ko. Nandito ako sa harapan ninyo upang sabihin na ako, si Erwin, ay hindi na uurong sa pagtakbo bilang mayor. Mabuhay ang pinagkaisahan! Mabuhay ang pinagkaisahan! Mabuhay! Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Sa palagay nyo, ipagpapalit ni Erwin ang kandidatura niya sa ngalan ng pag-ibig? Walang imposible kapag ang puso ang tumibok. My favorite. Thank you. Ang lagay si Luz lang bang may kape? Minda, syempre meron ka rin. Lucky Richie. Uy, thank you. Ano to? Americano, cappuccino o latte din? Sa prank! 3 in 1. Nako, salamat po, Lolo Mau, Mang Steve. Walang anuman yun. Alam mo, may sadya talaga ako sa'yo. Gawa ng nabanggit na ba namin na nakita namin ang ama mo doon sa abandonadong building malapit sa plaza. Totoo yan, Luz. Siya mismo. Nay, nakita daw nila si tatay doon sa abandonadong building. Doon malapit sa plaza. Nakikinig ka kung kani-kanino. Huwag mo na nga pansinin yung mga yun. Imposibleng mangyari yun. Wala na ang tatay mo. Ante, sinabi ko na rin yan. Ganyan din yung sinabi ko. Ayaw naman makinig nito. Ang tigas ng ulo. Tay? Tay? Bro, ilang feet ba yung iniisip mo? Anong feet? Kanina ka pa kasi dyan eh. Ang lalim-lalim ng iniisip mo, tulalang-tulala ka. Hindi kasi mawala sa isip ko yung... Ay! Ito nga pala, Kaz, dumating to kahapon. Hindi ko lang naiabot. Sa office. Ano to? Sulat. Alam kong sulat to. Ibig kong sabihin, anong laman ng sulat na to? Haba, malay ko, hindi ko naman binuksan at binasa yan. Ano ko? Chismosa. Para sa susunod na mayora ng pinagkaisahan, nais ko lang iparating sa inyo na lubos ang tiwala ko sa iyong kakayahan na paglingkuran ang ating bayan. Hindi magiging madali ang kampanya, kaya lalo mong pagtibayin ang loob mo. Huwag kang susuko at ituloy mo ang laban para sa iyong tatay Ronaldo dahil alam kong ito ang pangarap niya
para sa'yo. Narinig mo yun? Narinig ko yun. Ganda naman ang nakasulat dyan, Kaz. Oo nga, Kaz. Parang nabuhayan ako ng loob. Talagang lalaban ako para kay tatay. Kanino kaya galing yung sulat na to? Hindi mo nakita? Ayan no, nakasulat sa likod ng envelope, Anonymous. Nakalimutan lang isulat yung surname. Sayang, sino kayang Anonymous to? Bakit? Magandang araw! Magandang araw! Kumain na ba kayo? Kinakain na ba sila? Hindi nga ako eh. Oo. Andiyan na, palabas na. Mga kababayan, nandito ako sa harapan ninyo upang sabihin na ako, si Erwin, ay hindi na uurong sa pagtakbo bilang mayor. Itutuloy ko na po ang aking laban bilang independent candidate at hindi parte ng partido ng aking ama na ang Koalisyong Una, Reforma at Progresibong Programa o KURAP for short dahil ayoko sa KURAP. Mabuhay ang pinagkaisahan! Mabuhay ang pinagkaisahan! Mabuhay! ang pinagkaisahan! Mabuhay! Vice Mayor! Mabuhay! Wala na si tatay. Hindi ko ulit masabi sa kanyang mahal na mahal ko siya. Hindi ko tuloy siya mapapasalamatan sa lahat ng nagawa niya para sa pamilya namin. Ang pagiging mabuti niyang ama sa akin, mabuting asawa kay nanay. Ang sakit ng ganito. In memory of tatay, gagawin ko ang lahat para maipanalo ang laban ngayong eleksyon. Alam ko kung buhay pa si tatay, sasang-ayon siya sa mga sinabi ko. Oh, ano kayo? Ha? Di ba sabi ko sa inyo? Ha! Ha! Tuloy ang laban ng manok namin. Correct. Paano ngayon yan? May the best candidate win na lang. Okay. Oo na. Pero may tanong ako. Bakit tumakbo si Erwin nang wala sa partido ng ama niya? Alam kaya ni Mayor na umalis na si Erwin sa poder niya? Pinayagan! Bakit hindi? Hindi naman na bata si Erwin. May sariling pagdidesisyon sa sarili yung bata. Isa pang tanong. Bakit kaya nagdesisyon si Erwin na umalis talaga niya sa partido ng ama niya? Kung ano man ang dahilan ng desisyon niya at magpasya siyang tumakbo uli bilang independent candidate, susuportahan pa rin namin siya. Walang problema doon. Isang tanong pa rin. Teka. Kakayahin naman kaya ni Erwin na tumakbo na walang susuporta sa kanya? Alam niyo naman na lahat ng meron si Erwin galing sa pamilya niya. Hindi ba? Baba naman ang tingin nyo. Anong tingin nyo doon sa bata? Walang sariling ipon? Abay, kahit papano na may ipon yan. At kung sakaling kulangin, sayang na lang ang mga naniniwalang katulad namin sa kanya para hindi siya tulungan sa kanyang kampanya. Yun ang totoo na. May isa pa akong tanong. Tama na yung katatanong. Tanong ng tanong Lola Tassim, ba't tanong ka ng tanong? Hindi na natapos ang tanong mo. Siyempre. Sumasagot kayo Tatanong ako, sumasagot kayo. Isang tanong, isang sagot.
Didiwaw. Okay ka, Mayor? Thanks, Kuya Randy. Parating na siguro. Ito na. Erwin! What do you think you're doing? Gusto mo akong tumakbo bilang mayor, di ba? Gusto kitang tumakbo bilang mayor pero sa ilalim ng partido ko. Ano yung ginagawa mo? Tatakbo kang mayor? Independent candidate? Erwin, anak, sana kinausap mo muna kami ng papa mo bago ka nagdesisyon at nag-announce pa sa lahat? Hindi na ako bata. I can make my own decisions. At isa pa, kung pinaalam ko ba sa inyo yung desisyon ko, papayagan niyo ako? I doubt it. Talagang sinusubukan mo kung hanggang saan ang pasensya ko. Kung pwede lang kitang saktan, ginawa ko na! Sige, gawin mo. Boss, sabihin mo lang, sasaktan ko to. Ikaw, wala kang utang na loob na anak. Hoy! Subukan mo lang. Saktan si Erwin. Ipapakis ko sa'yo yung flooring ng mansyon na to. Well, nakis ko na yan, kaya too late. well. Ako rin. Richie, calm down. Boyong, sit! Tara na. Boyong, stay! Boyong! Nakakaloka naman yung Erwin na yan, ha? Ano pa bago-bago ng isip, pa iba-iba ng desisyon? Ano akala niya, nandun siya sa game show sa tanghali para lumaban-laban, bawi-bawi siya kung tatakbo ba siya o hindi? Nakakaloka yung jowa mo, Kas, ha? Cause, you mean ex-jowa. At saka, kung ano man desisyon niya, hayaan mo na lang. Desisyon niya yun eh. Sigurado ka, okay lang sa'yo na magkalaban kayo ulit? Sayang naman, kakamabutihan na kayo ulit eh. Oh, excuse me. Correction lang ha. Hindi kami nagkakamabutihan. Tinutulungan lang niya ako sa kampanya ko. Masama dun. At saka, kung tumakbo ulit siya, edi, gawin niya. Magkanya-kanya ulit kami. Aww. Di ba't parang nalungkot ka? Mamimiss mo si Erwin, no? No. Hindi ko siya mamimiss, no? Sure? 100% sure. Tulog ko. Hello? Erwin? Saan ka? Ay, ngayon na. Don? Okay. Sige, punta na ako. Okay, bye. Hindi ka mamimiss. Huwag nga ako, ha? Balik ka nga na ngayon, Ton. Ngayon tumatawag sa akin. Kala ko tuloy sa akin. Ako panira ka. Ini-etchos mo pa ako dyan. Hindi mo mamimiss? 100%. Charot. Luz, I want to be honest with you. Nag-decide akong bawiin yung pag-withdraw ko ng candidacy sa partido ni Papa. Mahal, kausapin mo na lang ulit si Erwin. Maybe this time, makikinig siya sa'yo. Mahal, malabo mangyari. Hindi na. Kung hindi siya makuha sa mahinahong usapan, iipitin ko siya hanggat hindi siya makabangon on his own. Dad, pwede rin ba ako tumakbo as independent candidate for vice mayor? Ay, gusto ko running mate ko pa rin si Erwin. Ang hirap kaya maging independent candidate. Sana naintindihan mo yung desisyon ko. Kasi gusto ko talagang tulungan yung bayan natin sa paraan na alam ko. Oo naman, Erwin.
Actually, hangang-hanga ako sa desisyon mo ngayon. Good luck. Good luck sa atin. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Ilang feet ba yung iniisip mo? Anong feet? Kanina ka pa kasi dyan eh. Lalim-lalim ng iniisip mo, tulalang-tulala ka. Hindi kasi mawala sa isip ko yung nangyari dun sa pamilya na nawalan ng bahay at lupa dahil kay Papa. Tay? Iisip mo pa rin ba yung sinabi sa'yo ni Lolo Mau tsaka ni Mang Steve na nakita nila ang tatay mo? Paano kung totoo nga yung sinasabi nila? Paano kung nakita talaga nila si tatay? Nandito ako sa harapan ninyo upang sabihin na ako, si Erwin, ay hindi na uurong sa pagtakbo bilang mayor. Itutuloy ko na po ang aking laban bilang independent candidate at hindi parte ng partido ng aking ama. Mabuhay ang pinagkaisahan! Mabuhay ang pinagkaisahan! Mabuhay ang pinagkaisahan! Ano, pabago-bago ng isip? Paiba-iba ng desisyon? Anong akala niya? Nandun siya sa game show sa tanghali para lumaban-laban, bawi-bawi siya kung tatakbo ba siya o hindi? Nakakaloka yung jowa mo, Kas, ha? Taz, you mean ex-jowa. At saka, kung ano man desisyon niya, hayaan mo na lang. Why are you crying again, Iha? Dad, nakita ko si Erwin at saka si Luz na mag-uusap sa coffee shop kanina. Anong pinag-uusapan nila? Uy, ina-explain ni Erwin kay Luz yung tungkol dun sa desisyon niyang pagtakbo bilang independent candidate for mayor. Ano ngayon? Dad, pwede rin ba ako tumakbo as independent candidate for vice mayor? Gusto ko running mate ko pa rin si Erwin. Ako, Iha, yan ang wag na wag mong gagawin, ha? Bakit? Ang hirap kaya maging independent candidate. Importante para sa isang kandidato ang isang partido na sumusuporta sa kandidatura mo. Lalo na yung financial support sa kampanya mo. Dad, wala akong pakialam sa pera. Basta magkasama kami ni Erwin. Ako, Iha, diyan ka nagkakamali. Mas mahalaga yung pera makukuha mo sa kampanya. Dahil kahit matalo ka, malaki yung pera may ipon mo galing sa partido mo. It's all about the money, honey. Siguro ipaskill pa natin sa mga gilid-gilid dito. Oo. Kulang ng dikit yun. Pa yatang pwedeng pagdikitan. Dito, basta mamaya, pag kumain tayo, kayo manlilibre. Ganun talaga yun, part lang talaga. Uy! Luz, Minda. Bro. Kamusta ka, Luz? Okay ako. Bakit parang iba ata yung aura mo ngayon? Binalik ko lang yung dating ako. Yung Erwin na nakilala mo. Erwin, sorry buti na lang kasi hindi mo talaga bagay yung datingan mo noon. Hindi, ano kasi yun? Si Uncle Victor, yun ang gusto niya dati, yung maging mini-me niya tong si Erwin. Kaya pala parang tanda. Nagustuhan mo ba yung desisyon ko na bumalik sa dating ako? Oo naman. Kaya nga kita nagustuhan nun eh. I mean, magugustuhan ng mga supporters mo yung desisyon mo na nagpakatotoo ka. Thank you, Luz. You're welcome, Erwin. Luz,
want to be honest with you. Nag-decide akong bawiin yung pag-withdraw ko ng candidacy sa partido ni Papa kasi gusto ko talagang tulungan yung bayan natin sa paraan na alam ko. Nung nalaman ko kasi yung nangyari dun sa babaeng inagawan ng lupa dahil sa ginawa ni Papa, sabi ko talaga sa sarili ko, I need to do something. I need to correct all the mistakes that he made. Gusto ko lang talagang linisin yung apelido ng pamilya namin. Sana maintindihan mo yung desisyon ko. Oo naman, Erwin. Actually, hangang-hanga ako sa desisyon mo ngayon. Good luck. Good luck sa atin. Okay ka, Mayor? Oh, Mr. De La Cruz, napadalaw ka. Hindi ito courtesy call, Mayor Victor. Pinadala ko ni Mr. Art Martinez para warningan ka. Ayusin mo ang gulong ginawa ni Erwin. Kapag hindi mo siya pinabalik sa partido mo, things will get ugly. Mahal, ayoko ng pangit. Gawin mo na lang kung anong sinasabi niya. Hindi yun ang ibig sabihin. Yes, Mr. De La Cruz. Hindi lang ang amo ko ang hindi masaya sa nangyayari. Halos lahat ng kasamaan sa organisasyon ay umaangal. Kapag hindi mo nagawang pabalikin sa partido mo, si Erwin, we will pull out all our support to your party. Kakaintindihan ba tayo? Yes, Mr. De La Cruz. Yes. Okay. Thank you. Alam mo, kasalanan lahat ito ni Erwin. Mahal, kausapin mo na lang ulit si Erwin. Maybe this time, makikinig siya sa'yo. Mahal, malabo mangyari yun. Hindi na. Kung hindi siya makuha sa mahinahong usapan, dadaanin ko siya sa isang matinding paraan. Iipitin ko siya hanggat hindi siya makabangon on his own. Mayor, tawagan ko na ba yung contact natin sa construction company? Para saan? Para makahiram ako ng piston pag-ipit kay Sir Erwin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ipit-ipit. Kung yung liig mo kayang ipitin ko? Wala akong liig, Mayor. Ha? Wala. Gusto mo? Wala. Gusto mo iipit ko sa gato yan? Oh, mabuti nandito na kayo. Siya nga pala anak, may sulat para sa'yo. Galing din naman kay Anonymous. Sinong Anonymous? Ay, hindi yung supporter nitong si Luz na lagi nagsusulat ng mga moral support tsaka words of encouragement, ganyan. May ganon? Para sa susunod na mayora ng pinagkaisahan, habang papalapit ang araw ng botohan ay mas titindi pa ang laban. Kaya dapat ay mas lakasan mo pa ang iyong kalooban at tibayan ang iyong paninindigan. Huwag kang magpapaapi kahit kanino. At lagi mong tatandaan na ang laban mo ay hindi lang sa iyo, kundi para sa lahat ng kababayan mo. Siya kaya to? Sino? Si Anonymous? Ano yun, Nay? Di ba parehas? Asan yung gamit natin?
Bro, ninakawan tayo. Yung mga gamit, wala yung mga gamit dito. Mga kapitbahay! Ninakawan kami! Mga masasamang tao, kinuha lahat! Wala tinira! Tulungan nyo kami! Ay! Bro! Wala na. Wala nang gamit. Wala nang gamit. Minda, hindi ako pwede magkamali. Si tatay ang nagsulat nito. Siya to. Patingin. Magkamukha nga, pero pwede namang magkaibang taong sumulat nito. Pwedeng iba yung kay Uncle Ronaldo, iba yung sa anonymous letter. Pero hindi ko ini-invalidate yung sinasabi mo. Pwede nga rin isang tao ang nagsulat nito. Kung si tatay ang sumulat niyan, ipagsabihin, nagsasabi ng totoo si Lolo Mau at si Lala, na nakita nila si tatay dun sa plaza, di ba? Tandaan mo yun? Napapraning ka na naman. What if coincidence lang yun? Kaz, what if hindi? Kailangan ko talaga malaman kung sino nagsulat nito, kung sino nagpapadala ng mga letters na to eh. Pwedeng si tatay talaga eh. Saan na kaya yung mga campaign materials natin? Nabebenta ba yun? Or saan la? Sino naman gagawa nun? Yun din tanong ko eh. Papa mo. Hello, Uncle. Yes, Uncle. Opo. Okay, Uncle. Alright. Copy po. Makakarating. Yes. Okay, Uncle. Ingat po kayo. Okay po. Oh, anong sabi ni Papa? Hindi pala tayo ninakawan. Ano? Eh, bakit nawawala lahat ng gamit natin dito kung hindi tayo ninakawan? Pinull out ng Papa mo yung lahat ng campaign materials kasi daw galing daw yun sa pondo ng partido. At ngayon daw, natatakbo ka na bilang independent, gumawa ka na raw ng sarili mong pondo. Okay lang naman siguro yun. Kaya ko naman pondohin yung sarili kong kampanya. May naipon naman siguro ako kahit pa paano. Tama. Ito, check natin. Sige. Hello? Thank you for staying on the line, Mr. Pinagpala. Sir, I'm sorry to inform you, but based on our records, naka-freeze ho ang account mo. Freeze? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ho kayo pwede mag-withdraw ng pera from your account. Kaz, ano yung hinahanap mo? May hinahanap ka? Meron ba tayong mga extra campaign materials na hindi natin ginamit? Oo, marami pa. Bakit? Akin na, penge. Bibigyan ko si Erwin. Ha? Uy, bakit mo bibigyan yun? Ikalaban mo yun. Bakit? Tinulungan niya ako nung kumakampanya ako. It's just time for me to return the favor. Ay, hey! Huwag na ako. Ano sinasabi mo dyan? Nang sabihin mo, kaya mo gustong tulungan yon kasi may feelings ka pa rin para sa kanya. Sa madaling sabi, in short, or in other words, love mo pa rin si Erwin. Aminin mo. Bahala ka kung anong gusto mong isipin, Kaz. Kung ano yung pinapakuha ko sa'yo, kunin mo na. Now na. Bilis! Sungit-sungitan, galit-galitan. Ito na po, ayusin ko na po. Ako na pong bahala sa campaign materials ng jowa mo. Ex mo pala. Ito na!
Bro, paano yan? Saan ka ngayon kukuha ng pondo para sa kampanya mo? Hindi ko rin alam eh, pero hindi yun dahilan para sumuko ako ngayon. Yan, tama. Ano mo, bata pa lang tayo, ayaw mo talaga nagpapatalo. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Oo naman, no? Yeah! Kaya nga, Erwin yung pangalan ko eh. Gusto ko lang talaga manalo. Papatunayan ko sa kanya. Papatunayan ko kay Papa. Papakita ko sa kanya na kaya kong kumandidato on my own. Na hindi ko kailangan ng tulong niya. At ako naman, huwag kang mag-alala bro. Dito lang ako hanggang sa huli. Tulungan kita sa abot ng aking makakaya. Sa isip, sa salita, at simula. Okay ba yun, pare? Okay yun, pare. Ayos. Maboto nga kita. Huwag na, baka matalo ka ba? Sige. Mga kapitbahay, false alarm! Mga kababayan, sa eleksyong ito, marami po akong natutunan. Una na dito, ang karapatan nating labanan, ang matagal na pamamayagpag ng pamilya Pinagpala sa ating bayan. Pangalawa, ang katotohanan na hindi totoo na mas matimbang ang dugo sa lahat ng pagkakataon. Posible din pala na pwede mong talikuran ang sarili mong pamilya kung ang pinag-uusapan na dito ay ang kapakanan ng mas maraming tao. At pangatlo, hindi mo rin kailangan ng partido. Kung ang nasa puso mo talaga ay manilbihan sa kapwa. Magandang opening, Cuz. Opening? Try mo kaya, Cuz, ito. To whom it may concern. Cuz, campaign speech ang gagawin ko. Hindi promissory note or excuse letter. Oo nga, no. Eto. Try mo to, baka effect. Sa minamahal ko... Hindi love letter ang gagawin ko, Cuz. Galingan mo naman yung mga suggestions mo. Teka lang, mahirap mag-isip ng opening. May welcome, mga ganon. Diba? Speech naman. Ay, sige, alika, tumuloy ka. Pasok. Anak. May bisita ka. Alika, pasok. Magandang gabi, Luz. Minda. Gabi ba talagang maganda o etong pinsan ko? Minda, manahimik ka. Bakit ngayon ka pa nahiyak? Itambay naman dito yung dati. Minda, samahan mo ako sa kusina. May gagawin lang ako. Tulungan mo ako. Ay, Auntie, may ginagawa pa po kami ni Liz. Sumama ka na sa kusina! Ito na po. Ngayon na. Upo ka. Sige, thank you. Bakit nandito ka?
pumunta lang talaga ako dito para ibigay sa'yo ito. Para saan? Pambawi. Dun sa suporta na binigay mo sa akin kanina. Naku, wala yun. Ayos lang. Luz, para sa'yo siguro wala lang yun. Pero para sa akin, ang laki nung ginawa mo. Pero, sana hindi mo nang ulitin yun. Alam ko naman na gusto mo lang talagang bumawi sa pagsuporta ko naman sa'yo nun. Pero, kaya ko naman ata yung sarili ko. Sigurado ka? Sa totoo lang, mahirap maging independent. Pero kapag nakikita kita, at kung gaano ka kasipag magkampanya, na-inspire ako lalo na pag-igihan ko rin yung pagkampanya ko. Sige, yun lang naman talagang bala ko dito. Mabigay ko sa'yo ito. Hindi na kita abalahin pa. Sige, alis na ako. Thank you. Bye, Luz. Bye. Uy, mukhang nangangamoy pag-ibig. Mukhang may magkakabalikan. Nahimik nga kayo. Uy, nanay mo ako ah. Napatahimik ko. Nay. Shh. Sorry. Mayor Victor! Kurap! Mayor Victor Trapo! Pinagpala Dynasty tapusin! Naku, Aling Tasing, alam mo ako rin, parang nagugustuhan ko na rin yung plataforma ni Erwin. Well, lalo naman ako. Oo, tama pa din. Ganon din ang gusto ko, panalo si Erwin. Pero kung sakali naman na si Luz ang maging mayor, wala akong nakikitang problema. Ma'am, tama ka. Kailangan talaga natin ng pagbabago. Pagbabago mula sa mga leader na mamumuno sa ating lahat. At yung solusyon dyan, ma'am, nasa kamay mo na mismo. Sa kamay ng lahat ng botante. Oh no! Cuz, number 2 ka na lang sa survey. Ito na yung bago. Si Erwin na yung number 1. Bro, dahil sa video na to, number 1 ka na sa survey. Congrats, bro! Thanks, bro. Kaya,